Pinag-aaralan ng organizers ng sikat na Boss Ironman Motorcycle Challenge na ihinto na ang taunang event. Kasunod yan ng maaksidente na kinamatay ng ilang nadamay at hindi naman kasali sa karera ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Humaharurot na mga motorsiklo. May nag-overtake pa sa puting van, nag-counterflow. Kaya sumalpok sa kasalubong na motorsiklo. Ang isa pang rider, nag-skid pero tuluyang nadulas. Mahal-mahal ng motor nyo, sana kayo na lang. Sa Ironman Motorcycle Challenge ngayong taon. Dahil dito, ginisa ng House Committee on Transportation ang organizers na BMW Owners Society of Safe Riders at Boss. Hindi nyo ba na-anticipate na merong madidisgrasya, may maaaksidente at the course? Kasi lahat ba ng dadaanan ninyo, sinasabi nyo kung safety ito? Bakit may na-aksidente? Kung safety ito, bakit meron bang nakalagay sa mga roads na merong dadaan dito na may ganitong race? Meron bang paunawa sa publiko na may ganitong dadaan? 2006 pa nag-umpisang event kung saan 1,200 kilometers ang kailangang tapusin ng participants sa loob ng 24 na oras. Nitong Pebrero, 22 road crash incidents ang naitala sa Luzon leg, habang 3 naman sa Mindanao leg noong Enero. Isang non-participant mula sa San Juan, La Union at isa mula sa Dagupan, Pangasinan ang namatay. Lumabas sa pagdinig ng kamera na notorious talaga ang event pagdating sa road accidents dahil sa overspeeding at reckless driving. Kaya si Dagupan Mayor Belen Fernandez gusto nang tuluyang ipatigil ito, ni hindi man lang nga daw sila hinihingan ng permit para rito. Dinaanan lang ho kami. It's our national road and we are not, it's not our jurisdiction. But please remember, the people that are watching this event are our people of the city. So I'm planning to ask for an ordinance. Maybe we should put a stop on this. And if you... Finally, alam mo, ngayon lang ito kasi maraming lumabas sa mga TikTok pero ang tagal na maraming nadidisgrasya dyan. Mga bali-balita pa nga tayo, maraming nayayari dyan nadededo dyan Hindi kasi ito ang problema dyan mga kababayan. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Anong pinagkaiba niyan dun sa mga ginagawang tour nung iba, di ba? Yung iba kasi wala namang oras na dapat mo matapos. Yan kasi kailangan mong matapos yung ibibigay na ruta in 24 hours. Imaginein mo, puyat, pagod yung nagmumotor. Di ba si Boss Dadangan nandyan si Jun din dati, ganyan yan. Talagang, alam mo yung literal na makakatulog ka habang nagmumotor. Ganon. Para lang matapos mo. Para lang masabi mong, oy, isa akong nakatapos ng race ng 24 oras. Di ba? So yung iba, meron pa nga dyan ang buburaot Hindi ko na lang sasabihin kung anong kumpanya. Kalaban to ng kumpanya ng BMW Nang buburaot sila since alam nilang ang organizer nito, BMW, not BMW ibig sabihin BMW owners. Not Ramon, hindi organizer si Ramon dyan. Wala ho siyang kinaugnayan dyan. Wala din nung kinaugnayan yung mismong pamunuan ng BMW sa ibang bansa. Yan po ay mga owner ng BMW na supposedly for safety. For safety ang kanilang ang advokasya. Pero anong nangyayari? Safety ba yan? Tapos, ito pa problema niyan. So, sinasabi ko nga sa inyo, yung kalaban, alam naman nyo kung sino yung kalaban ng BMW. Pagka rider kayo, alam nyo kung sino yun. Pinapatunayan nila na sila pa rin talaga ang mabilis. Dalawa lang naman naglalaban Kaya yung kalaban, yung may bit-bit na ibang brand ng sasakyan, ng motor, grabe magpatakbo, umabot ng 200. Imaginein mo, 200. Wala ka sa expressway. Ako maintindihan ko pa kung T-Flex. Okay yan. Sige, kasi talagang madisgrasya, wala kang madama, ikaw lang, di ba? Pero yung yan, nandun ka mismo sa mga side street Yung mga tao na andiyan, kita nyo, di ba? Tapos sasabihin ninyo,
walang madidisgrasya. Yan ay talagang sobrang katarantaduhan po. Sorry for the term. Pataasan, yan ang pataasan lang ang ihi, di ba? Yan talaga yung masasabi mo, pataasan ng ihi, sino mabilis, sino magandang motor, wag tayo maglokohan. Puro kayo pormahan dyan eh. Di ba? Oh, tapos sino kikita? O yung mga vlogger, o sabi ko sa inyo mga vlogger eh. So kaya tuwan-tuwa yung mga vlogger dyan kasi syempre inaabangan yan eh. Oh, may mga 4 wheels din na participants. Oo nga. Pero talagang dyan, delikado dyan yung Tapos yung iba pa, nandaraya. Meron pa nga isa dyan, babaeng rider. Darating doon sa mga checkpoint. May checkpoint kasi sila, yung parang mga gas station na isi-checkpoint. Pagdating sa checkpoint, yung iba, pawis na, ngarag na. Yung mga babae, ang bango-bango pa. Alam nyo kung bakit? Pagdating kasi, bago dumating doon sa checkpoint, actually, pag alis lang doon sa checkpoint, magmumotor sila. Tapos may kasunod silang alalay. Sasakay sila doon sa alalay nila, papalitan ng driver niya. Oh. Tapos yung driver ang magmumotor. Pag malapit na uli sa checkpoint, magpapalit na naman. Kaya press na press pa yung mga babae dyan. Lahat ng kawalangyaan na andyan eh. Totoo, yung lahat ng kawalangyaan. O, tapos yung iba naman, talagang kulang sa tulog, kulang sa paligo. Gago! Di ba? Tapos unahan ng unahan, overtake ng Hindi ko maintindihan. Sorry pinuna nga dito yung HPG. Di ba, kala ko ba ang dami niyong pinagbabawal sa karsada, ang dami-dami niyong checkpoint. Eto, inaalalayan niyo pa mismo yung event. Di ba? Inaalalayan niyo yung event mismo ng mga taong, mga motor, na mga rider, na mga kamote para maging racetrack yung buong bansa natin. Anong kawalangyaan yun, sir, sa HPG? Ano ba? Baka naman meron sa inyong magandang kasunduan kayo. HPG, baka naman may kasunduan kayo niyan, ha? Baka meron kayong natatanggap dyan. Ako, nagtatanong lang, ha? Tanong lang po ito. Kasi, napakawalang niya eh. Napakawalang niya po nung ganong klaseng patakaran ninyo. Diba? Na kayo ay supposedly magbabawal sa mga kamote, pero during that day, puro kamote yung sumasali dyan. Oo. Lagpas to, ha? Tapos, ang pa niyan, yung palakasan pa ng ilaw dyan, kasi nga gabi yan eh, madaling araw. Naku. Ako I'm not against all kinds of tour. Kasi may mga tours na okay. Halimbawa, yung mga Philippine Loop, hindi ko sila nagmamadali. They are really touring to enjoy the nature. So pagka may pagod na sa kanila, magche-check-in na sila, 'di ba? Kung pagod na sila, magpapahinga na sila. Hindi sila pressured ng oras. Unlike ito, pressured ka talaga ng oras dito. Oh, sabi nito, 3.5 pa ang entrance fee, kaya nga sa dami ng kaya nga alam mo, ito hindi na ito advokasya. Negosyo na ito sa tingin ko. Totoo yan, 3.5 ang entrance, di ba? How many riders yan? Imaginein mo, siguro, sabihin mo na ha, siguro naman lagpas ng 100 yan. Oh. Sa 100 na lang na rider sa 3.5, magkano na ho yun? Lagpas po ng 100 yan. Oh, sige, ano na natin. Oh, sabihin na ako, sa tingin ko, mga tansya ko lang, higit kumulang 300 ang rider. Sa 3.5 times 300. Alam nyo kung magkano? 1 million na kaagad. Di ba? Ang laki na ho niyan. Saan napupunta yan? Ako po, sa totoo lang, huwag tayo maglokohan. Ako. Kapag nasa Big Bay ako, di pa rin ako sasali dyan, sabi ni Jeggy Bar. Di ka naman talaga lumalabas eh. Nabibigatan ka na ata sa tiyan mo eh. Mag-carnivore diet ka rin. 2.5. Oh, grabe ang participant. Sabi ni Mocha, 2.5. Daw, times 2.5 times 3.5. 8 million.
8.750. Isipin mo, 8.750. Ang lupit. Isipin niyo yun, ha? Oh. Ang tanong, magkano kaya ang natatanggap na biyaya ng HPG kung meron man ito? Ako nagtatanong lang naman. Hindi ko naman sinasabing meron. Ako'y nagtatanong lang. Magkano kaya ang natatanggap ng HPG at hindi sila sinisita nitong itong HPG? May sponsor pa. Naku po, grabe. Nabubuking na talaga. Dapat tinanong ito. Kung ako yung mambabatas, tinanong ko ito. Kasi this is relevant. Diba? Relevant po yung pagtatanong, magkano ba kinikita niyan? Diyan mo malalaman kung bakit ayaw ipatigil. Diba? Diyan mo malalaman, kaya naman pala, kahit ang dami nang namamatay, kahit ang dami nang nadidisgrasya, ayaw pa rin ipatigil. Pag nalaman kung magkano ang kinikita. Yun ang totoo dyan. Diba? Nako po. Anyway, it doesn't benefit our people. Ganito rin ang pananaw ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Stop niyo na po, 'di ba? Kasi dapat gawin niyo ito sa proper na racing plate. Ngayon lang ako magsasang-ayon dito sa babaeng na to. Pero tama naman dapat sa proper. Doon kayo gusto niyong karera. Doon kayo sa Clark. O kaya sa kahabaan ng T-Plex. Ipasara yung T-Plex. Diba? Ipasara yung SCTEX. Magkarera kayo doon paikot-ikot. Hindi, kung gusto nyo talagang mapatunayan na kayo ay magaling na rider. Diba? Kung kayo talaga ay magaling na rider. Kasi meron pa nga dyan, nag-wheelie siya talagang sabi ko. Tapos wala naman sumisita. Pero puno puno ng pulis dyan. Hindi pang race ang mga national road, Sir Chair. Hindi pang endurance challenge itong mga national road. Sagot ng grupong boss, seriously contemplating, reviewing, not to push through for the event. Contemplating. Because of the 2 deaths that had happened. Wala pong kapalitan. Contemplating. So, hindi pa kayo sigurado na hindi nyo itutuloy. Anak kayo ng wewe, oo. Anak kayo ng wewe. Ang dami ng, hindi pa ba worth it yung may namatay na? This is not the first time na may namatay na. Di ba? Sasabihin na, ako alam ko na kaagad ang sagot ng iba eh. Alam mo kung anong sagot ng iba? Bakit? Pag mawala ba yan, titigil na madidisgrasya ka sa kalsada? Hindi, ganyan po kasi yung mga tangang argumento di ba? Bakit? Pag nawala ba yan, titigil na yung mga naaaksidente sa kalsada? Di ba? Yan yung mga naririnig-rinig natin nakatarantaduhan Alam nyo sir, hindi ibig sabihin nun, it justify your cause. Una-una, alam nyo safety, di ba? Kaya nga boss, alam ko yung isa dun sa S is safety. Safety ba yung endurance na 24 oras kang gising na nagmumotor? Dun palang common sense na sir, common sense. Kung meron kayo sir common sense na po yun. Paano ka magkakaroon ng endurance? Paano ka magiging safety kung 24 oras kang dire-diretso ka nagmumotor? Diba? Anong katarantaduhan yun? Bakit ako napalive, sabi ni Boss Dada? Dahil dito sa mga boss Ironman na to. Dahil katarantaduhan Safety, tapos 24 oras gising. Kahit sinong ekspertong tanungin mo. Wise ba na magmotor ka ng 24 gising oras? Ano katangahan naman yun? Tapos ngayon, contemplating lang ang sagot ninyo? Anak kayo ng wewe. Sa amin, yung outreach namin, gagawa kami ng paraan. pero hindi kumbinsido si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez.
Can we clarify if they are saying that 2025 will not push through or they are only contemplating? The contemplation not to push through for it is more of nothing at all at 2025. The realization of the board is that it cannot be on the road because the situation now and 17 years ago are totally different. So yun po ang realization ng board na hindi na tayo pwede. Sobra ng daming sasakyan, sobra ng daming mga motor. Yung pala eh. Humihingi rin si Alam naman pala natin eh. Bakit niyo pa pinagpipilitan? Sayang ba? Hindi, sayang po ba? Kaya niyo pinagpipilitan? Di ba? Yun o ba ang dahilan, sir? Huwag naman natin ipagpalit yon sa buhay ng mga Pilipino. Ako nga sa totoo lang ha, kung pwede nga lang kung pwede lang kahit kayo na lang ang madisgrasya. I mean, yung mga sumasali, kasi sabi nyo nga may waiver kayong pinapapirma. Ibig sabihin, alam nila na walang pananagutan yung organizer kung may madisgrasya sa kanila. Okay lang yun eh. Ang tanong, pag kayo nakadisgrasya, di ba ho? Yun ang tanong dun eh. Ibig sabihin, hindi ka kasali, pero nadamay ka. Hindi mo ni-risk yung buhay mo na sumali dyan. Pero dahil siyempre, kailangan mong bumiyahe dahil nagtatrabaho ka, pero no choice ka, at pagtrabaho mo, bigla kang nasa pool. O di ba? Sana kung kayo lang madidisgrasya, o di sige, kayo na lang. Katangahan naman ng mga rider yan eh. Hindi, sa totoo lang, sorry to say, pero katangahan ng rider yan eh. Sayang kita, mantakin mo 3,000 riders o 6,500. 6,500 ba? Bakit sabi ni isa 3,500? Sabi ni isa 3,500 lang eh. 6,500 pa pala? Tapos, hindi ako kung gusto nyo talaga, sabi ko nga sa inyo, ipasara nyo yung T-Plex, ipasara nyo yung SCTEX. Di ba? Kayo. Pag mukha kayong tanga doon, 24 oras kayo nag-iikot-ikot sa T-Plex, SCTEX. O bawat gas station doon, magkaroon kayo ng mga entertainment, picture-picture, o pasikatan ng mga motovlogger, pataasan ng ihi ng mga photovlogger. Gawin nyo. At least, nung sumali kayo, alam nyo na pwede kayong mamatay sa katangahan nyo. Di ba? Kasi bakit ko naman sinabing katangahan? Abay, katangahan naman talaga. 24 oras kang gising, magbumotor ka. Yun yung 24 oras kang magmaneho. Katangahan na eh. Di ba? Eto ako naalala ko nung nag-commute ako papunta ng Baguio. Dalawa pa sila dun eh. Yung driver eh. Yung pahinante niya, nagmamaneho din, nagpapalit. Kasi nga, hindi pa pwede. Na alam niyo yun, hindi pa pwede na dire-diretso isang tao. It's not possible. Tapos, hindi lang yan sa kotse Sa kotse pa lang yan. Paano pa sa motor? Di ba? So, alam mo, yung iba dyan, hindi, nagiging careless na. Bakit? Kasi they just want to finish. Ang init-init. Diba? Ang baho-baho na nila. Inaantok na sila. They just want to finish. Kaya yung iba, napapapikit na. Siyempre, pag pagod ka na, puyat ka na, babagal na yung yung reflexes mo. Diba? Jesus, Ginoo. Sana gumamit naman kayo ng utak. Wag ka nang magmotor. Wag ka na lang matulog. Hindi totoo naman eh. Inilagay mo yung sarili mo dyan sa ganyang kapahamakan. Ang akin lang, okay lang eh. Kung ikaw lang madadamay. Kung ikaw lang, sige, okay lang yan. Panalo, sige. Pero, kung idadamay mo yung mga, kaya nga nagagalit na ibang mga lunsod eh. Nagagalit na sila kasi nadadamay yung kanilang mga tao na sa dinadaanan. Hindi pala daw nagpapaalam. Kasi nga, they are invoking that yung kanilang road na dinadaanan is a national road. Ang hindi natin maintindihan, who handles the national road? Sino ba nagbabantay ng national road? Alam niyo kung sino?
LTO yan. Oh, sino pa? Yung HPG. Sila ho talagang, kaya nga ho sila Philippine National Police, national ho sila. Di ba? Sana lang po, minsan isipin ho natin yung mga kababayan natin. Problema sa HPG, sa halagang ano kaya? Di ba? HPG. Nagkakabukingan dia dito. Ako talaga, didikdikin ko HPG dito. Bakit na pinapahintulutan ng mga kamote sa karsada? Gutierrez ng kopya ng waiver na pinapipirma ng mga organizers sa participants para makita kung ano ang mga inaalis sa kanilang liability. Napag-alaman din noong kita mo, talagang nakaano pa 23, nakatanggap ng reklamo ang Land Transportation Oh, Office tingnan mo ang bibilis niya na. Oh. o LTO para ipatigil ang Boss Ironman Challenge. Ipinadaan pa ang reklamo sa Office of the President. Tapos, ang nadamay dyan, hindi naman kasali sa Boss Ironman. Di ba? Unang kinatigan ng LTO ang reklamo at ipinatigil ang karera. Pero inapila ito ng organizers at nang i-review ng LTO, pinawi nila ang naunang desisyon dahil nakitaan daw nila ng sapat na basehan para pahintulutan. Tingnan mo, kasalanan pala ng LTO to. LTO, magkanong halaga? Gago! Yung totoo, LTO, magkanong halaga? Kasi bantakin mo, ano yung puta, kung ganyan naman pala, wala na, tanggalin nyo na yung speed limit sa Pilipinas. Tanggalin nyo na. Pwede naman pala di ba? Nag-iingat pa nga kami sa Asiatic. Pag nakita na namin yung camera, bumabagal na kami. Yun naman pala, pwede. Ay, naku, katarantaduhan ninyo, LTO. Event. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Ay, naku, kaya nga alam mo, mahina yung mga congressman na nagtanong. Dapat ang unang tanong dyan, magkano ba registration nyo? Ilan ba ang sumali? Compute ka. Putang ina, ganito pala kalaki. Kaya hindi nyo mapatigil. Ganun lang Tapos na usapan Huwag na tayong pumunta doon sa mga disgrasya. Ang laki nito Di ba? Ang laki nito. Talagang hindi nyo patitigil yan. Sabi pa ni Boss Dada, 6,000 daw. Ewan ko kung totoo yun kasi sabi nito isa 3,500. Pero sigurado tayo, tama yung kay Dada kasi sumali siya dyan 6,000. Tapos ilan ang participants niyan? Sabi ni Mocha, 6,000 din. Sandali sabihin mo na 6,000 times 6,000. Kayo, i-times nyo, magugulat kayo. Di ba? Dapat ganun ang tanungan dyan, mga congressman. Ganun ang tanungan. Doon pala makikita nyo na 6,000 times 6,000. 36 million. Di alam na natin kung saan natin tatargetin. Kaya naman pala. Ano sabi ni Kong Busita? Ewan ko. Medyo pinitik niya yung HPG. Medyo lang naman. Nakita ko kasi sa isang video, medyo pinitik niya yung HPG. Kung bakit pinapayagan yung ganito. Pero, syempre, kabaro din niya yung dati. Kaya hindi niya masyadong actually, bilib ako kay... Ito, walang biro Pinapanood ko yung mga video ni Busita. Bilib naman ako talaga sa pagtulong niya. Pagtulong niya sa mga motorista, yung mga rider, ang dami niya natutulungan, nakakatuwa. Tapos sinisermo na niya pa yung mga ibang pulis. Kaya lang minsan masyadong mabait si Busita pag nanermo ng mga pulis, lalo na pagka medyo opisyal na. Medyo mabait siya. So ang kanya isoli na lang yung lisensya o di kaya ganito, kakasuhan na lang sa hindi niya pinapahiya. Hindi niya dinidikdik talaga ng todo. Which is, I understand. Kasi, hindi rin naman maganda. Diba?
kung siya gagawin niya yun. Doon, kasi lagi ngang pag pumupunta nga siya sa mga station ng mga pulis, sinasabi niya, pupunta ako dito not as a congressman, but as my advocacy. So, okay yun. Diba? Kaya lang, ito, congressman ka na. Kasi pag dinig to ng Congress eh. So, dapat meron kang ipakitang tapang at tikas doon sa mga hindi sumusunod. Ay, alam niyo naman, siguro naman, Congressman Busita, yan is napaka-obvious na talaga nga namang may paglabag. Kasi, ang daming hinuhuli ng HPG na mga motorista sa paglabag. Pero during the Ironman, ang daming kamote dyan, wala namang nahuhuli. Actually, yun ang dinikdik din ni Busita no napanood ko yung video niya dyan. Sabi niya, meron ba kayo nahuli? Para hindi makasagot, di ba? Kasi totoo eh. Bawat isa siguro dyan, violator. Kasi lalagpas ka talaga dyan. Hindi ka pa pwedeng tumambay ng 100 dyan. Pipinahan ka pa ng mga animal dyan. Lalo na yung mga naka-sports bike na ngayon lang nakahawak ng sports bike. Hindi totoo. Dyan din yung mga gago dyan eh. Yung mga kamote dyan, yung mga naka 400cc na naka-sports bike tapos maingay yung motor. Yan yung mga first time makahawak ng galing sa underbone tapos nakabili ng na naka-scam ng kapwa. Nakabili ng 400cc na sports bike. Tapos pinalitan yung tambucho para malakas. Tapos pipinahan nila yung mga iba na mga hindi kilalang mga pangalan ng mga big bike. Dami kong kilalang ganyan. Kaya nga, alam mo, kasalanan ng mga walang yan kaya nawala yun sa BGC. Nagkaroon sila ng meet and greet dun sa BGC. Tapos putang inang yan, palakasan ng tambucho. Boom! Para mga jologs na ngayon nakahawak ng motor. Diba? Kilala nyo kung sino yung mga yon. Hindi ko napapangalanan, alam nyo yun. Kung rider ka, alam mo kung sino yung mga rider na ganun.